Hindi mo kailangang maglakad ng malayo para maramdaman ang bigat ng katawan mo. Minsan, hindi ka pa nakakatapos ng almusal pero pakiramdam mo pagod ka na. May mga araw na parang lutang ang isip, may ginagawa ka pero parang wala kang gana, parang kulang ka sa enerhiya. Iyon mismo ang nararamdaman ni Lola Viring, 68 taong gulang. Dati masigla siya, madaling araw pa lang, gising na. Nakakagawa pa siya ng kape para sa buong pamilya at kahit may arthritis, nakakakilos pa rin. Pero nitong mga nakaraang buwan, parang may kung anong nawala. May tulog naman siya pero hindi siya nagigising na presko. Kahit walang masyadong ginagawa, mabilis mapagod. Ang akala niya, natural lang. Edad lang daw. Pero habang tumatagal, napansin niya, hindi lang ito pagod. May mga araw na halos wala siyang gana kumain at kapag kumain naman, parang lalo siyang napuputulan ng lakas. Kaya nagpatingin siya sa health center. Ang sabi ng doktor, ang asukal mo mataas, hindi sa pagkain ng matatamis, kundi sa maling klase ng pagkain, lalo na sa kulang sa gulay. Gulatin man tayo, oo, posible pala yon. Akala kasi ng marami, basta hindi ka kumakain ng cake o soft drink, ligtas ka na. Pero ang totoo, kahit kanin, tinapay at maling uri ng ulam ay maaaring makasira sa blood sugar. Sabi ni Lola Viring, pero kumakain naman ako ng gulay eh. Ang sagot sa kanya, oo pero baka hindi yon ang tamang klase. Diyan siya napatigil kasi sa buong buhay niya, pare-pareho lang ang gulay na niluluto niya. Patatas, sayote, minsan repolyo. Pero hindi pala lahat ng gulay ay pare-pareho. May mga gulay na may benepisyo sa blood sugar at meron din namang halos walang epekto o kaya naman ay sobra sa carbohydrates. Isang araw habang namimili siya sa palengke, may nagtanong sa kanya, Lola, bakit parang namumutla kayo? Sumagot siya ng mahina, mababa siguro ang enerhiya ko eh. At sabi ng tindera, subukan niyo ang talbos, sayote at ampalaya. Hindi yan masarap para sa lahat, pero yan ang masarap para sa katawan. Sa totoo lang, hindi siya agad naniwala. Pero sa isip-isip niya, mas mahal ang gamot kaysa gulay. Wala namang mawawala kung susubukan ko. Simula noon, unti-unti siyang nagpalit ng nakasanayang putahe. At habang hindi siya umaasa sa milagro, napansin niyang may unti-unting pagbabago. Mas mahaba ang oras na kaya niyang tumayo. Mas malinaw ang isip. Hindi man bumata ang katawan niya, pero hindi na rin siya parang palaging pagod. Kung ikaw man ay may nararamdamang katulad ni Lola Viring, parang pagod kahit wala namang ginawa, parang may kulang kahit busog ka, baka ito na ang senyales. Baka kailangan mo lang palitan ang ilan sa nilalagay mo sa plato mo. At kung nakaka-relate ka sa kwento ni Lola Viring, i-comment mo sa baba ang salitang enerhiya. Baka habang pinapanood mo ang video na ito, makita mo rin ang gulay na magbibigay ng panibagong lakas sa araw-araw mo. Simulan na natin. Isa, sayote. Simpleng gulay, pero malakas ang epekto sa blood sugar. Sa unang tingin, simpleng gulay lang ang sayote. Madalas itong inilalagay sa tinola, ginisang gulay o minsan ay isinasama sa sabaw kapag may lagnat ang bata. Pero lingid sa kaalaman ng marami, ang sayote ay isa sa mga pinakahinahanap dapat ng mga senior na gustong kontrolin ang kanilang blood sugar. Una sa lahat, mababa ang glycemic index ng sayote. Ibig sabihin, kapag kinain mo ito, hindi nito biglang pinapataas ang sugar level sa dugo mo. Sa halip, dahan-dahan ang epekto nito, kaya't hindi mo mararanasan ang biglang panghihina, hilo o antok pagkatapos kumain, mga sintomas na pamilyar sa maraming may edad na may mataas na sugar. Pangalawa, mataas sa soluble fiber ang sayote. Ang fiber na ito ay may kakayahang pabagalin ang pagsipsip ng asukal sa dugo. Kapag inihalo mo ang sayote sa iyong ulam, mas matagal kang mabubusog at hindi ka agad kakain ng kung ano-anong meriendang mataas sa asukal. Para itong natural na pangkontrol ng gana sa pagkain. Bukod pa rito, ang sayote ay may taglay ding vitamin C, folate at potassium, mahahalagang nutrients para sa puso, immune system at sirkulasyon ng dugo. At para sa mga senior na may iniinom na maintenance, mahalagang malaman. Kung may iniinom kang gamot sa kidney or high blood pressure, mabuting kumonsulta muna bago gawing araw-araw ang sayote.
dahil may potassium ito. Ngunit ang pinakamalakas na benepisyo ng sayote ay hindi lang sa loob ng katawan, kundi sa kung paano ito nakakatulong sa ating pang-araw-araw na kilos. May mga senior na nagsasabing, mas magaan ang katawan ko kapag may gulay sa tinola. Pero hindi nila alam na ang gulay na iyon, sayote, ang isa sa may malaking kontribusyon. Pwede mo itong igisa sa bawang at tokwa para sa masarap pero magaan na hapunan. Pwede ring ihalo sa sardinas o itlog para sa simpleng almusal. Ang sayote ay hindi mahal, madaling hanapin sa palengke at hindi rin masakit sa ngipin o tiyan. Kaya ideal ito sa mga may edad. Tanungin mo ang sarili mo, ilang beses kang kumain ngayong linggo ng gulay na tunay na tumutulong sa sugar mo? Baka sayote lang ang kailangan mong idagdag para sa pagbabago. 2, talbos ng kamote, luntiang lunas para sa sugar sa dugo. Sa dami ng halamang ligaw sa paligid, bihira ang may ideya na ang isang simpleng dahon, ang talbos ng kamote, ay maaaring magdala ng malaking tulong sa mga senior na may problema sa blood sugar. Hindi ito mahal, hindi rin sosyal. Pero kung pag-uusapan ay sustansya, maaaring mas lamang pa ito kaysa sa mga imported na gulay. Ayon sa ilang pag-aaral, ang talbos ng kamote ay may flavonoids at polyphenols, mga antioxidant compounds na may kakayahang pababain ang inflammation sa katawan. At bakit mahalaga ito sa isang diabetic? Dahil ang inflammation ay tahimik na nagpapahirap sa katawan na mag-metabolize ng sugar. Ibig sabihin, kung mababawasan ang pamamaga, mas gaganda ang tugon ng katawan sa insulin at mas magiging stable ang blood sugar. Bukod pa dyan, may taglay din itong chlorophyll, vitamin A, C at calcium, nutrients na hindi lang para sa paningin at buto, kundi para rin sa maayos na paggalaw ng insulin sa dugo. Dahil dito, maraming eksperto ang tumitingin sa talbos ng kamote bilang functional food o pagkain na may kakayahang gumamit ng nutrisyon bilang gamot. Isang simple pero makapangyarihang paraan para isama ito sa araw-araw. Igisa lang sa konting bawang at olive oil. Pwede rin itong ihalo sa munggo o lutuin bilang sabaw. Ang ilan ay ginagawa pa itong salad na may suka at konting asin. Mas maganda, kainin ito ng hindi masyadong luto para hindi masira ang natural nitong enzymes. Ang isa sa mga hindi alam ng karamihan ay ang talbos ay may kakayahang pabagalin ang absorption ng sugar mula sa ibang pagkain. Kaya kapag isinama ito sa kanin o ulam, mas mabagal ang pagtaas ng asukal sa dugo. Para sa mga senior na hindi kayang bitawan agad ang kanin, malaking tulong ito. Pero isang paalala, kung mayroon kang history ng kidney stones o mataas ang uric acid, iwasang kumain ng sobrang dami ng leafy greens tulad ng talbos dahil may oxalate content din ito. Sa kabila ng simpleng itsura, ang talbos ng kamote ay tila tahimik na sundalo sa laban ng mga senior sa diabetes. Hindi ito sikat sa grocery pero abot kamay sa palengke. At sa halip na dumepende lang sa maintenance, bakit hindi mo idagdag sa plato mo ang ganitong klaseng gulay? 3, ampalaya. Gulang ang lasa pero kayang magpababa ng asukal. Sa maraming Pilipino, ang ampalaya ay gulay na iniiwasan. Mapait, matigas, at para bang hindi pangkaraniwang putahe. Pero sa mundo ng mga senior na may diabetes, ang ampalaya ay hindi basta gulay, isa itong sandata. Si Mang Celso, 71 taong gulang, ay dati nang sumusuko sa gamot. Araw-araw siyang umiinom ng maintenance para sa diabetes. Pero kahit anong iwas sa matatamis, hindi pa rin bumababa ng gusto ang blood sugar niya. Sa loob-loob niya, para saan pa ang pag-iwas kung ganito rin naman ang resulta? Minsan sa barangay health session, narinig niya ang nurse. Ang ampalaya ay may natural na sangkap na gumagaya sa insulin. Hindi siya agad naniwala. Pero napaisip siya, sobrang mahal ng ibang alternatibong gamot. Samantalang ito nasa palengke lang. Sinubukan niya. Ginisa niya ito sa bawang at itlog. Hindi niya agad nagustuhan, pero dahil determinado siyang gumaling, tiniis niya ang pait. Pagkalipas ng 2 linggo, napansin niya ang pagkakaiba. Hindi na siya madaling mapagod, hindi na rin siya hinihingal tuwing umaakyat ng hagdan. At ang mas nakagugulat,
bumaba ang kanyang blood sugar sa 125 mula 170. Ayon sa mga pag-aaral, ang ampalaya ay may charantin, polypeptide P at visin, tatlong sangkap na may insulin-like effects. Ibig sabihin, tinutulungan nitong magamit ng katawan ang glukosa ng mas epektibo. May taglay din itong antioxidants na tumutulong pababain ang oxidative stress, isang salik na nagpapahirap sa katawan na kontrolin ang sugar level. Ang fiber content nito ay mataas din. Kapag kinain mo ang ampalaya, mas mabagal ang digestion at sugar absorption, kaya hindi ka basta-basta inaantok o nahihilo pagkatapos kumain. Pero isang paalala, kung umiinom ka ng gamot sa asukal, bantayan ang sabay-sabay na paggamit ng ampalaya dahil baka magdulot ito ng sobrang pagbaba ng blood sugar, hypoglycemia. Kumonsulta muna sa doktor. Maraming paraan para lutuin ang ampalaya. Pwede mo itong igisa sa itlog, sa tofu o sardinas. Ang iba ay ginagawa pa itong juice. Pero tandaan, mas mainam pa rin ang buong gulay kaysa sa katas. Mas buo ang fiber, mas kontrolado ang epekto. Ang ampalaya ay hindi lang pagkain, isa itong paalala. Minsan ang tunay na lunas ay hindi masarap pero makapangyarihan. At baka kaya ayaw natin dito ay dahil hindi pa natin nararanasan kung gaano ito kaepektibo. Isipin mong mabuti. Iniiwasan mo ba ang ampalaya dahil sa lasa o dahil sa takot mong aminin na ito ang kailangan mo? Baka kaya hindi pa rin bumababa ang sugar mo ay dahil hindi mo pa tinatanggap ang gulay na totoo ang epekto. 4. Okra. Malapot ang laman pero malinaw ang benepisyo sa blood sugar. Hindi lahat ng gulay ay ipinagmamalaki ng marami. Ang okra para sa ilan ay gulay na malansa, madulas at minsan pa nga'y iniiwasan ng mga bata. Pero kung ikaw ay 60 taong gulang pataas at sinusubukang kontrolin ang iyong blood sugar, ang okra ay hindi mo dapat palampasin. Mula pa sa mga lumang pananaliksik sa Asia at Africa, ang okra ay itinuturing ng natural sugar regulator. Bakit? Dahil ito ay may mataas na laman na mucilage, isang malapot na fiber na tila gel sa loob ng gulay. Ang mucilage na ito ay may kakayahang balutin ang carbohydrates sa tiyan at pabagalin ang pagsipsip ng glucose sa dugo. Ibig sabihin, mas stable ang sugar level mo matapos kumain. Walang biglang pagtaas, walang biglang pagbagsak. Bukod sa mucilage, taglay din ng okra ang soluble at insoluble fiber na parehong tumutulong sa digestion. Ang soluble fiber ay nagpapababa ng sugar absorption, habang ang insoluble fiber naman ay tumutulong sa bowel movement, isang karaniwang problema sa mga may edad. Isa pa, ang okra ay may taglay na vitamin C, folate, magnesium at antioxidants na tumutulong sa insulin sensitivity ng katawan. Pero ang hindi madalas na pag-uusapan ay ito. Ang okra ay low glycemic index gulay. Ibig sabihin, hindi ito nagpapataas agad ng blood sugar kumpara sa ibang gulay tulad ng patatas o mais. At kung sasabayan mo pa ng lean protein gaya ng inihaw na manok o tokwa, mas lalo mong mapapabagal ang sugar spike. May ilang senior na nagsasabi, kapag may okra ang ulam ko, hindi ako inaantok pagkatapos kumain. Parang may linaw ang ulo ko. Hindi ito tsamba. Dahil kapag stable ang blood sugar, mas malinaw din ang pakiramdam, mas buo ang enerhiya. Para sa mas simpleng preparasyon, pwedeng igisa ang okra sa bawang at konting olive oil. Pwede ring ilaga at ihalo sa sinigang o sabaw. Ang iba ginagawang side dish na may sukat paminta. May mga senior pa nga na kumakain nito ng hilaw sa umaga. Isang sliced okra, binababad sa tubig magdamag at iniinom kinabukasan. Pero kung may gastritis ka o acidic ang tiyan mo, iwasan ang sobrang dami ng hilaw na okra. Maari itong makairita sa tiyan. At ngayon, kung nararamdaman mong may natututuhan ka sa bawat bahagi ng video na ito, baka ito na ang tamang panahon para mas seryosong alagaan ang sarili mo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, gawin mo na yan ngayon. Dahil hindi lahat ng impormasyon ay basta mo lang maririnig. Pero dito, makikita mo ang totoo at praktikal na solusyon para sa katawan mo.
Hindi kailangang mahal ang solusyon. Minsan, nasa piraso ng madulas na gulay lang ang sagot. 5. Carrot, matamis ang lasa, pero hindi pala delikado sa sugar. Sa tuwing iniisip natin ang tamis sa pagkain, agad nating iniiwasan. Lalo na kung senior ka at may diabetes, ang automatic na reaksyon ay, bawal yan, matamis yan. Pero hindi lahat ng matamis ay masama. At ang carrot ang isa sa pinakakilalang patunay diyan. Ang carrot ay may natural na tamis pero mababa sa calories. At higit sa lahat, mababa rin sa glycemic index. Ibig sabihin kahit may konting tamis sa lasa, hindi ito biglang nagpapataas ng blood sugar. Isa itong slow release na pagkain, dahan-dahan ang epekto, mas ligtas para sa mga may edad. Bukod diyan, ang carrot ay napakataas sa soluble fiber na siyang nagpapabagal sa pagsipsip ng glucose sa katawan. Kapag isinama mo ito sa pagkain, mas matagal kang busog, mas mababa ang tsansa na magmerienda ng matatamis, at mas kontrolado ang sugar spike pagkatapos kumain. Hindi lang yan. Taglay ng carrot ang beta-carotene na sa loob ng katawan ay nagiging vitamin A. Para saan ito? Para sa kalusugan ng mata. At alam ng lahat, ang diabetes ay hindi lang sa dugo, maaring makaapekto rin sa paningin. Ang diabetic retinopathy ay isa sa mga pinakakaraniwang komplikasyon ng diabetes, kaya ang pagkain ng gulay na sumusuporta sa paningin ay isa ring hakbang sa pag-iwas. Isama mo pa ang antioxidants sa carrot. Panlaban sa oxidative stress na nagdudulot ng paminsan-minsan na panghihina, pagkalito ng isip at pagbagal ng metabolismo. Sa madaling salita, ang carrot ay hindi lang pang-ulam kundi pang-proteksyon. Maraming paraan para kainin ito. Hilaw bilang crunchy snack, gadgad sa salad, igisa sa chop suey o ihalo sa sopas. Pwede ring ihalo sa oatmeal bilang malinamnam na breakfast. Pero tandaan, huwag itong gawing carrot juice araw-araw. Kapag in-juice mo ang carrot, nawawala ang fiber at naiipon ang asukal. Mas mainam pa rin ang buo, hindi piniga. May mga senior na iniisip, matamis ang carrot, baka bawal sa akin. Pero ang tanong ay, totoo ba yan o takot lang sa lasa ang pumipigil sa'yo? Minsan sa sobrang iwas natin sa tamis, pati yung mabubuting tamis ay nadadamay. At sa ganitong gulay, sayang ang benepisyo kung hindi mo sinusubukan. Kung ang almusal mo ay puro kanin at itlog lang, bakit hindi mo subukang idagdag ang carrot? Sa maliit na hakbang na ito, baka mapansin mong mas may gana kang kumilos, mas malinaw ang pakiramdam, at mas kontrolado ang asukal mo sa dugo. Hindi mo kailangang iwasan ang lasa. Ang kailangan mo lang, ang tamang klase ng tamis. 6. Kangkong, murang gulay na kayang magpanatili ng lakas at blood sugar. Minsan, ang pinakapamilyar na gulay ay siya palang may pinakamalalim na tulong. Ang kangkong na madalas na laman ng sinigang, adobo o simpleng ginisa ay isa sa mga pinakaabot kayang pagkain sa palengke. Pero alam mo ba, kung may diabetes ka, maaring ito na ang gulay na dapat mong sinasamahan sa bawat putahe. Si Aling Bebe, 75 taong gulang, ay tindera sa sari-sari store. Araw-araw siyang nakatayo, nag-aasikaso ng paninda at kahit may edad na, bihira siyang mapansin na napapagod. Ang sekreto raw niya, hindi ako pihikan sa pagkain. Basta may kangkong ako sa hapag, mas magaan ang katawan ko. Nung tinanong siya ng anak niya kung bakit hindi siya madaling mapagod, tiningnan niya lang ang ulam nila at ngumiti. Mas mura pa sa vitamins, sabi niya. Ang kangkong ay kilalang mababa sa calories at may mataas na antas ng dietary fiber. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa mas mabagal na digestion na siyang nagpapababa ng bilis ng sugar absorption sa katawan. Kung mabilis ang kain, mabilis din ang taas ng sugar. Pero kung may gulay na gaya ng kangkong, nababalance ang bilis ng prosesong ito. Bukod dito, ang kangkong ay mayaman sa iron at vitamin C. Ang iron ay mahalaga sa daloy ng oxygen sa dugo, habang ang vitamin C ay sumusuporta sa immune system. Para sa mga may diabetes, ang immune system ay laging dapat aktibo dahil mas mataas ang risk nila sa impeksyon. May taglay din ang kangkong na magnesium at vitamin A na parehong tumutulong sa insulin function ng katawan.
Hindi madalas na pag-uusapan ito, pero kapag kulang ka sa magnesium, mas hirap ang katawan mong kontrolin ang blood sugar. Isang dagdag pa, ang kangkong ay may anti-inflammatory properties. Ayon sa ilang pananaliksik, ang regular na pagkain ng leafy greens tulad nito ay nakakatulong sa pag-regulate ng blood pressure at blood sugar. Dalawang kritikal na bahagi ng kalusugan ng senior. Pwede mo itong igisa sa bawang at sibuyas, isama sa munggo, o ilaga bilang simpleng sabaw. Pwede ring gawing salad na may suka at konting kamatis. Pero kung may sakit ka sa bato o mataas ang uric acid, iwasan ang sobrang dami ng madahong gulay gaya ng kangkong. Ang tanong na ngayon, ilang beses mo na bang tinanggihan ang kangkong dahil sa tingin mo, pambahay lang ito? Baka kaya ka madaling mapagod ay dahil pinalampas mo ang gulay na kayang panatilihing buo ang sigla mo araw-araw. Ang kangkong ay hindi lang pampadagdag ng kulay sa ulam, isa itong functional food na kayang tulungan kang manatiling alerto, magaan ang katawan at kontrolado ang blood sugar. Kung kayang gawin ni Aling Bebe araw-araw, bakit hindi mo rin subukan? Pito, kamatis. Maliit na prutas, malaki ang ginhawa sa blood sugar at puso. Sa bawat kusina ng Pilipino, laging may kamatis. Panggisa, pangsalad o pampalasa, hindi nawawala. Pero ang hindi alam ng marami, ang kamatis ay hindi lang panglasa, kundi panglaban din sa komplikasyon ng diabetes. Ang kamatis ay isang low-calorie at low-carbohydrate na prutas na kadalasang itinuturing na gulay sa pagluluto. Ibig sabihin, hindi ito biglaang nagpapataas ng blood sugar. Pero ang tunay na lakas nito ay nasa loob. Taglay nito ang lycopene, isang malakas na antioxidant na kilala sa kakayahang magpababa ng oxidative stress sa katawan. Bakit mahalaga ang lycopene sa mga may diabetes? Dahil ang mataas na blood sugar ay hindi lang problema sa dugo. Unti-unti rin nitong sinisira ang mga ugat, lalo na sa puso at mata. Ayon sa mga pag-aaral, ang lycopene ay nakakatulong pababain ang risk ng heart disease at macular degeneration. Dalawang komplikasyong karaniwan sa mga may diabetes. Bukod sa lycopene, ang kamatis ay mayaman din sa vitamin C, potassium at folate, mga nutrients na mahalaga sa pag-regulate ng blood pressure at nerve health. Tandaan, ang diabetes ay hindi lang tungkol sa tamis ng pagkain, kundi sa buong metabolic system ng katawan. Ang isang senior na tulad ni Karuperto, 64 na taong gulang, ay dati raw palaging inaantok sa hapon. Kapag tapos ng pananghalian, tila ba gustong humiga agad. Nung tinanong siya ng nutritionist, napag-alamang halos wala siyang kinakain na fresh vegetables. Simula nang gawin niyang pampalasa ang sariwang kamatis sa almusal at tanghalian, napansin niyang hindi na siya ganoon kabigat pagkatapos kumain. Sabi niya, simpleng kamatis lang pala ang kulang sa katawan ko. Pwede mo itong kainin ng hilaw sa salad, igisa sa bawang para sa simpleng sausawan, o ihalo sa sabaw para sa malinamnam na twist. Pero mag-ingat. Ang mga bottled na tomato sauce, ketchup at ready-made pasta sauces ay kadalasang may dagdag na asukal at preservatives. Mas mainam ang sariwa kaysa nakabote. Ang kamatis ay versatile. Maaari mo itong ipares sa basil at tofu, gawing sarsa para sa inihaw na isda, o ihalo sa itlog bilang almusal. Kahit hilaw, binibigay nito ang benefits ng lycopene. At ang bonus, hindi ito mahal. Kung minsan dahil sa pagiging ordinaryo ng isang bagay, hindi natin nakikita ang tunay nitong halaga. Pero kung diabetic ka, ang simpleng kamatis ay maaaring maging pang-araw-araw mong kaalyado, isang piraso sa plato mo, isang pang-araw-araw na tulong sa puso mo, at isang paraan para mapanatiling payapa ang blood sugar mo nang hindi ka umaasa sa mahal na alternatibo. 8. Broccoli. Mukhang social pero seryosong panlaban sa diabetes. Hindi ito pangkaraniwan sa palengke, medyo mahal kumpara sa ibang gulay, at minsan parang pang-restaurant lang. Pero ang broccoli, sa likod ng itsura nitong social at imported, ay isa sa pinakamabisang gulay na maaari mong idagdag sa plato kung gusto mong mapanatili ang maayos na blood sugar. Si Tatay Goryo, 66 na taong gulang,
dating tricycle driver. Madalas siyang magreklamo ng panghihina ng tuhod, panlalabo ng mata, at parang laging pagod kahit hindi pa hapon. Isang beses ang pamangkin niyang nurse ang nagsabi sa kanya, "Tay, subukan mo ang broccoli. Yan ang madalas naming kinakain dito sa Amerika, lalo sa mga diabetic." Una natawa siya. Broccoli? Di ba yan parang pang McDo lang? Pero dahil sa tindi ng pagod na nararamdaman, sinubukan niya rin. Steam lang ng kaunti, nilagyan ng olive oil at konting asin. Walang gisa, walang mantika. Matapos ang 2 linggo, hindi man milagro ang epekto. Pero napansin niya, hindi na siya hinihingal sa pag-akyat ng hagdan. Mas malinaw ang isip, mas magaan ang katawan. Ang sabi niya, mas mahal ang gamot kaysa broccoli, kaya ito na lang. Ayon sa mga pag-aaral, ang broccoli ay may taglay na sulforaphane, isang compound na tumutulong pataasin ang insulin sensitivity ng katawan. Ibig sabihin, mas nagiging epektibo ang insulin sa paggalaw ng glucose papasok sa mga cells. Bukod pa roon, mataas ito sa soluble fiber na tumutulong pabagalin ang glucose absorption. May bonus pa. Ang broccoli ay may prebiotic effect. Pinapakain nito ang good bacteria sa tiyan. At kapag maayos ang bituka mo, mas maayos ang blood sugar regulation ng katawan. Ito ang madalas nakakaligtaan ng marami. Ang sugar sa dugo ay hindi lang tungkol sa tamis ng kinakain, kundi kung paano ito tinatanggap ng buong katawan. Pwede mo itong ihalo sa sopas, steamed dishes, o igisa kasama ang tofu. Pwede ring gawing creamy soup gamit ang low-fat milk. Pero huwag kalimutan, kung umiinom ka ng blood thinner gaya ng warfarin, dapat kumonsulta muna sa doktor bago kumain ng madalas na broccoli dahil mataas ito sa vitamin K. At ngayon, kung sa loob ng video na ito ay may gulay kang natutunan o na-realize mong hindi ko pa pala sinusubukan, huwag mo na lang itikom sa sarili mo. I-comment mo sa baba ang pangalan ng gulay na ito. Malay mo, pareho kayo ni Tatay Goryo na sa isang subok lang may malaking magbabago. Ang broccoli ay hindi lang pang-restaurant. Isa itong totoong gulay para sa totoong katawan ng totoong senior na may tunay na laban sa diabetes. Bonus, malunggay, murang dahon, matinding laban sa sugar. Kung may gulay na halos itapon lang dati pero ngayon ay tinuturing ng superfood, yan ay ang malunggay. Sa bawat bakuran, sa bawat probinsya, may puno nito. Pero ang tanong, ginagamit mo pa ba ito ngayon? Ang malunggay ay loaded sa vitamin C, calcium, potassium at iron. Lahat ng ito'y suportado ang katawan, lalo na sa may edad. Pero ang hindi alam ng karamihan, may kakayahan din itong pababain ang blood sugar. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, ang malunggay ay may isothiocyanates, mga compound na nakakatulong sa insulin secretion at sugar metabolism. Dahil din sa mataas nitong fiber content, pinapabagal nito ang pagsipsip ng glucose sa dugo. Kaya kung ilalagay mo ito sa sabaw, monggo o kahit sa itlog, gumagawa ka ng simpleng hakbang na may malalim na epekto. At huwag maliitin, isang dakot ng dahon, isang kutsara ng malunggay powder sa tinola, o isang pinakuluang tasa ng malunggay tea. Lahat yan maliit na bagay pero malaking tulong. Paalala lang, kung may autoimmune condition ka, dapat umiwas sa malunggay extract supplements nang walang payo ng doktor. Kung minsan, andyan lang ang solusyon sa gilid ng bahay mo. Baka ang inaakala mong dahon lang ay siya palang susi sa mas malakas mong katawan. Piliin ang gulay, piliin ang buhay. Sa pagdaan ng panahon, humihina ang katawan, pero hindi kailangang sumuko agad. Sa bawat pagkaing ilalagay mo sa plato, may kapangyarihang bumalik ang sigla, linaw ng isip at tibay ng loob. Ang mga gulay na binanggit natin ay hindi lang panglasa, panglaban. Laban sa sakit, laban sa takot, laban sa unti-unting pagod na hindi mo napansin. Baka dati hindi mo pinapansin ang kangkong o iniiwasan mo ang kamatis dahil sa asim. Pero ngayon, alam mo nang may dahilan kung bakit nararapat silang bumalik sa hapag mo. Kung isa sa mga gulay na ito ay napatunayan mong epektibo na sa iyo o may gusto kang subukan, ikwento mo sa amin sa comments.
Ang payo mong simpleng karanasan ay maaaring maging gabay ng iba. At kung naramdaman mong may natutunan ka, inaanyayahan ka naming sumama pa sa mga susunod naming kwento at kaalaman. Mag-subscribe ka na